Breaking news, balikatan exercise ng US, Pilipinas at mga kalyadong bansa nito. Ititigil na ba dahil sa presensya umano ng mga barko ng China sa West Philippine Sea? Samantala, mambabatas na nanawagan sa sambayan ng Pilipino na samahan si PBBM sa laban nito sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, ang pagpapatuloy ng balikatan drills ng Pilipinas at Estados Unidos sa kabila ng patuloy na panghihimasok umano ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, ang isang mahalagang hakbang upang malakasin ang kooperasyon at pagtutulungan sa larangan ng seguridad at depensa. Ang pagsasagawa umano ng pagsasanay tulad ng balikatan ay nagpapakita umano ng determinasyon ng Pilipinas at Estados Unidos na mapanatili ang kaligtasan at soberanya sa bansa laban sa anumang banta sa teritoryo nito. Ang pagtutulungan umano ng militar at exercise ay nagpapalakas ugnayan ng dalawang bansa at nagpapadama umano ng suporta sa bawat isa sa panahon ng mga hamon sa seguridad. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, tiniyak umano kahapon ng Philippine Coast Guard na patuloy ang pagdaraos ng balikatan drills ng Pilipinas at Estados Unidos sa kabila ng presensya ng China Navy. Sinabi umano ng PSG spokesperson for the West Philippine Sea, kasunod umano ng pagkumpirma ng AP Western Command spokesperson Captain Ariel Coloma na isang Chinese Navy ship ang naispatan umano. May 7 hanggang 8 nautical miles ang layo mula sa lugar kung saan umano idinaraos ang balikatan exercise nito lamang linggo, Abril 28. At ayon pa nga umano kay J. Tarilla, wala silang planong itigil ang pagsasanay dahil lamang sa presensya umano ng Chinese Navy. Nagpapapansin lang daw umano ang China at estratehiya nila ito upang maramdaman ang kanilang presensya sa lugar. At ayon pa nga umano, tensyon umano ng mga barko ng China para magpapansin umano sa Pilipinas at Estados Unidos at mga kalyadong bansa nito para magpapansin na nandyan umano ang presensya nito sa South China Sea. Samantala hindi naman umano ititigil ng Philippine Coast Guard at ng Amerika ang drills na ginagawa umano sa West Philippine Sea kahit nandyan pa umano ang sasakyan ng Republic of China sa West Philippine Sea at palagi na lang ito nakabuntot sa mga barko ng Pilipinas at Estados Unidos. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang balikatan drills na ito ay nakakatulong sa pagpapanatili ng kaligtasan at soberanya ng Pilipinas sa pamamagitan umano ng pagbibigay ng pagkakataon sa mga kasundaluhan ng Pilipinas at Estados Unidos na magtulungan umano at magpalitan ng karanasan sa larangan ng militar. Sa pamamagitan umano ng pagsasanay at pagsasagawa umano ng joint exercise, ang mga kasundaluhan ay nakakapagpalitan umano ng mga makabagong estratehiya, teknolohiya at taktika na maaari umanong gamitin upang mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas sa pagtugon ng mga security threats. Ayon pa dito, ang balikatan drills ay nagbibigay din ng pagkakataon sa Pilipinas na mapalakas umano ang ugnayan at kooperasyon sa Estados Unidos na isa umanong mahalagang kaalyado sa larangan ng seguridad. Sa pamamagitan umano ng pagsasanay na ito, ang Pilipinas ay nakakuha umano ng suporta at tulong mula sa Estados Unidos at pagpapatupad umano ng mga security measure at pagtugon sa mga potensyal na banta sa teritoryo nito. Bukod dito, ang balikatan drills ay nagpapakita umano ng determinasyon ng Pilipinas at Estados Unidos na magtulungan at magkaisa sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Sa pamamagitan umano ng pagpapakita ng lakas at pagkakaisa ng militar exercise at nagpapadala ito na malakas na minsay sa mga potensyal na kalaban. Nagpapakita din umano ito ng pagtitiwala sa kakayahan umano ng dalawang bansa na protektahan ang kanilang teritoryo at interes nito. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang Pilipinas ay mayroon mga territorial dispute sa West Philippine Sea at iba pang mga bahagi ng teritoryo nito. Sa pamamagitan umano ng balikatan drills, ang Pilipinas ay nakakapagpapatibay ng kakayahan sa territorial defense at pagbabantay sa mga territorial na karapatan nito laban sa anumang paghihimasok. At ayon pa dito, ang Pilipinas ay may malawak na maritime domain na kailangan umano bantayan laban sa illegal fishing, piracy at iba pang maritime threat. Ang balikatan drills ay nagbibigay umano
ng pagkakataon sa Pilipinas na mapalakas ang maritime security, capabilities nito at makipag-ugnayan sa iba't ibang bansa para sa cooperative maritime security operation. Kaya ganito na lang umano ang galit ng bansang China sa Amerika dahil sa patuloy na pagtulong umano ng bansang Amerika na mapalakas umano ng Pilipinas ang depensa nito, lalo na ang pagbabantay nito sa mga teritoryo na pag-aari umano ng Pilipinas. Kaya sinabihan umano ng China ang Pilipinas na wag daw umano makapag-military drill sa Amerika dahil takot na takot umano ang bansang China din sa Amerika na matutunan umano ng Pilipinas kung paano madepensahan ang mga teritoryo umano na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, sa patuloy umano na isinasagawa umanong mga military drills ng mga kalyadong bansa umano ng Pilipinas, lalo na umano ng Japan at Estados Unidos, ay mas lalo na umano lumalakas ang depensa ng bansa, lalo na umano kung paano maprotektahan ng mga Pilipinong mga sundalo ang atin mga teritoryo. Alam naman natin na ang bansang Japan at ang bansang Amerika ay napakagaling ang kanilang mga sundalo. Kaya napakalaking tulong umano ang ginagawa nito na pagturo umano sa bansa natin kung paano natin maprotektahan ang sarili nating teritoryo. Kaya galit na galit ang bansang China sa bansang Amerika dahil sa pagturo nito kung paano maprotektahan ang mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa mga dayuhan magtatangka. Dahil sa ngayon, isa lang naman talaga ang nagtatangkang sakupin ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas ay ang bansang China. Sila lang naman ang may interes umano sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito at makukomento mo? Siyempre hanggang dito na lang. At sa iba pang mga balita, hinihimok umano ng isang mambabatas nitong Martes ang publiko na suportahan umano ang matatag na paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagtanggol umano ang soberanya ng bansa sa West Philippine Sea. Sa isang press conference, sinabi umano ni Lanao del Norte Representative Xia Alunto Adyong dahil sa kamakailan umanong pag-atake ng China Coast Guard sa dalawang sasakyang pandagat umano ng Pilipinas, dapat umanong suportahan ng lahat na paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban umano sa pananalakay ng mga barko ng China. Ang patuloy umano na panghaharas ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ay isa umano itong taktika para matakot tayong mga Pilipino. Subalit ay ang paninindigan umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay buo ang loob nito na ipagtanggol ang mga karapatan natin sa West Philippine Sea. Kaya kahit ano pa ang panghaharas umano ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas at pagbaril nito ng mga water cannon, hindi umano aatras ang ating mahal na Pangulo para ibigay umano ang mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Kaya nananawagan umano ang ating mahal na Pangulo sa lahat ng mga Pilipino na ipaglaban natin, samahan ang ating mahal na Pangulo sa laban na ito. Dahil ito, hindi lang umano laban ng isang Pilipino, laban natin ito lahat, kaya dapat magtulungan ng bawat Pilipino. Ipagtanggol ang karapatan ng bawat Pilipino dyan sa West Philippine Sea dahil walang karapatan umano ang bansang China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas dyan sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo rito at makukomento mo? Siyempre hanggang dito na lang, maraming salamat po.